I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello words Philippine. It's me again guys, Let's Talk Vlog. Shout out sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig, especially DFW, OFW, Bulur pa more. But anyway guys, mayroon tayong update videos sa inyong lahat. Ito po mga kababayan, yung nag-viral ngayon. Sabi ko sa inyo konti lang na nakikita nila sa Pangulo. Talagang iba-viral ng mga kritiko niya, especially mga kulay ibak mga kababayan na diyan sila magaling, yung magpupuna sila. Yun lagi ang inatupag nila, si Pangulong Marcos Jr. Nasisirain. Iba-viral nila sa social media yan, no? Katulad na lang ito mga kababayan, itong pagbaba ng ratings niya ayon po doon sa Pulse Asia, no? Alam mo, hindi importante ang survey. Ang importante dito mga kababayan, kung ano po ang nagagawa ng Pangulong Marcos Jr. Nakikita po natin ang kanyang mga ginagawa, yung pamimigay niya ng libreng bigas, mas higit po doon sa 20 per kilo na sinasabi ng mga kritiko niya. Alam niyo, wala namang ibang nagpapaviral na ganitong issue, itong pagbaba ng ratings ni Pangulong Marcos Jr. kay BP Sara. Sinasabi sa sa social media, o anong masasabi nyo, bumaba ang ratings ng Pangulo, etc. etc. Gano'n ang mga ugali nila. Para lang sasabihin na walang kwenta itong pamumuno niya, walang nagawa, kay so weak leader, etc. Sus Mariosep, katulad na lang yan. Malaking sampal sa kanila yan mga kababayan, yung ginagawa ng mahal na Pangulo, yung pamimigay ng bigas na libre. Ang hinahangad, ang lagi nilang dinidiin yung 20 per kilo na sinasabi daw ng Pangulo, pangako niya. Actually hindi pangako, hangad lang naman niya. Ayan ay binaviral nila ngayon. Mababa ang rating ng Pangulo sa social media, etc. etc. Ganon din si BP. Tinitira sila ngayon mga kababayan. Alam niyo, nakasubaybay lagi yung mga mata nilang mapaghusga. Pero actually ang totoong basehan dito kung ano ang performance o ano ang ginagawa ng Pangulo. Bilang Pangulo ng Pilipinas, nakikita nyo yung kanyang ginagawa sa ngayon. Pamimigay lang libre ng bigas. Yan ay malaking sampal sa mga kritiko niya sapagkat ibinigay niya ito ng libre. Instead of 20 per kilong bigas. Di kayo naloka? Marcos lang ang sakalam. Kaya yan ang problema sa mga kritiko ni Pangulong Marcos Jr. Wala na lang ginawa kundi magbatikos ng batikos. Himbis magtrabaho sila para sa kanilang pamilya, doon sila laging nakatutok sa Pangulo. Kunting lang, no? Iba-viral nila na ang dating masama ganito, masama ang kanyang yung bilang isang Pangulo. Ganun Pero minsan nakakainis din, mga kababayan, yung itong mga nag-i-interview, no? Napaka-plastic. Ang plastic kaya nila. Mabuti sila pag nag-interview sa Pangulo. Parang hindi makabasag pinggan. Pero pag tumalikod, pag nagpo-post sila, ayan, lumabas ang mga pagkakritiko nila. Plastic. Mga mapagkunwari. Kunwari, maganda sa harap pag nag-interview sa Pangulo. Pero pag nag-post, yan, lumalabas ang pagkaitlog maalat nila. Di ba ang itlog maalat? Kunwari pula, puti, yun pala dilaw sa loob. Di wow. So, dahil dyan guys tinanong sa Pangulo kung ano daw yung masasabi niya sa kanyang ratings dahil bumaba. Sabi ng Pangulo, guys pakinggan nyo ito. Yung kanyang resback dyan. Parang wala siyang pakialam, no? Ang importante, kung paano matulungan ng mamayang Pilipino. Alam mo, napakagaling itong Pangulo na ito actually. Sa totoo lang, hangang-hanga ako. Walang comparison ito, no? Sabi ko nga, he is the best among the rest. Only Marcos Jr. ang pinakamagaling na Pangulo para sa akin. Wala nang iba. Yun na lang. Di ba? Hindi lang porke na sinusuportahan mo yung Pangulo, doon ka na lang. Hindi yun mga kababayan. Binabase ko ito sa kanyang performance. Di ba? Sa mga kritiko ng Pangulong Marcos Jr., magtrabaho kayo. Hindi yung puro kuda ka ng kuda. Tumulong kayo sa mga kapwa. So, yun mga
So katulad po ito mga kababayan, itong pinost ng Philippines Today's no sa Ilocos. Ang sinabi dito mga kababayan, no, just in bumagsak ng 14 na puntos ang approval ratings ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantalang 11 puntos naman ang ibinaba ng kay Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia Incorporation mula sa 80% noong Hunyo 2023 nasa 65 na lamang ito nitong September, habang ang kay Duterte naman mula 84 percentage points noong Hunyo 2023 bumaba ito ng 73. Alam nyo, hindi importante, numero lang po yan. Ang importante kung paano ka tumulong sa kapwa. So yan guys ang sinabi ng Pilipinas Today Ilocos. Ayan, no? Dahil dyan mga kababayan, tingnan nyo, just in, ginawa pang itim, di kayo naloka. Pero tingnan nyo guys, yung mga nagko-comment, sa kabila ng mga post na ganyan, ito yung mga nagko-comment, basahin nyo. Although, ganyan ang mga komento, tingnan nyo naman mga kababayan, no? Nakita nyo to? Ayan, no? Right? Tiwala lang, God bless. BBM kami. Sir BBM, Ma'am Sara, kahit bumaba pa ang ratings, laban lang po. Agoy. Tingnan nyo. Salute to your Sir, beloved President Bongbong Marcos. BBM pa rin, mabuhay kayo. God bless po. 100% kami. Solid Marcos yan. 100% sa amin. 100% sa kanila. 100% ang ratings ni Pangulo. Tingnan nyo guys, yan ang mga nagko-comment dito sa nagpo-post na ito. Di kayo naloka. Still BBM the best. Saan kaya nanggaling ang dating na bagak? Yan, no? Mabuhay PBM at BP Sara. Biro nyo, pulso, siguro yan ng mga sobrang God bless BBM and BP Sara. Mabuhay President Marcos Jr. Biro mo, halos lahat yan ng mga nagko-comment mga kababayan. Sabi ko sa inyo, alam nyo, pag nagsusurvey kayo, dapat mano-mano, ika nga face to face, hindi yung online. Kasi ang pinagtatanungan niya siguro, yung mga anti-Marcos, kaya ganun siguro, bumaba ng 65 from 80%. Di kayo naloka. Nakita nyo. But anyway mga kababayan, before that, don't forget to like and hit the button bell para lagi kayo update sa aking upload video. At ito po guys, pakinggan nyo po ang kompleto detalyado sa mungkahi ni Pangulong Marcos dyan sa pagbaba ng kanyang ratings. So yan mga best, panoorin nyo. Bye-bye. Baboos! God bless Philippines. Inquirer.net. Hello. Good morning. Hello. Good morning, sir. Can we get a reaction to the recent Pulse Asia survey that shows your lowered approval ratings? Thank you. It's not surprising. People are having a hard time. Because yung hirap na bigas ito Ibang usapan pag bigas. It's different from anything else, any other agricultural product. I completely understand it. And that's why we're working very, very hard to make sure that this comes up again. Not because of the survey. That's not important to me. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them. Yes. That's my president. Hindi mo masisi ang tao. Talagang naghihirap sila Wow. So that's why we are doing all of these things. That's why we're doing all of the things to try and maintain the prices at a level that is affordable to our people. Yun lang naman talagang kailangan gawin. And I think we are slowly heading there dahil ang supply natin napakaganda. Distribution siguro meron na tayong ginagawa doon sa pasto para sa cost ng pag-deliver ng bigas lalo na sa mga malalayo. NCR is included there. Meron tayong project dito sa NCR. May program tayo dito sa NCR. So that's perfectly natural. It's not a surprise. Put it that way. Napaka-humble ni Pangulo talaga. You're the man. All right. Best president Thank you very ever. much. Thank you guys.